yung mga nagtatago, sumasali. Maganda kasi makaka-attract tayo ng makaka-attract tayo ng mga bago. Tapos wag natin ariin kasi, kasi inaari eh. Hayaan natin yung diwa ng King Yahawa ng Abayahawa ang umano doon Hindi bro, sa mga di ba diwa. i-share natin, Hmm. pero hindi nila sinishare sa iba. Kung solo Mali nila yun eh. yung, ano, Mali yun. Huwag niyong ariin ng kawan. Hindi niyo pag-aari yun sa King Yahawa siya yung nagmamay-ari nun eh. Huwag niyong ariin siguro ng mga pride kawan. or what, di ba? Hindi sa inyo yan. Hindi sa inyo yan. Hayaan niyo matuto ang mga Israelita na may balik uli sa atin yung mga salita na yan. Bilang pangako yan sa atin eh. Bilang natin yan eh, kasunduan ng ating mga ninuno hanggang ngayon. Huwag niyong ipagdamot yan, hindi. Ano, yun? Ano yan para buklurin niyo sila? Hayaan niyo ang alahayang mamabuklod muli. May tatayo naman ng kingdom eh. Hayaan niyo lang ang diwa na ng alahayang. Kasi dumating na yung mensahero eh. Or hindi sila, siguro 50-50 pa sila sa Torah na nilalabas natin. Baka nga nung gawa-gawa lang ng tao, magagawa lang namin eh. So Ang siguro kayo? hindi lang pa nila, uh, Saan natin double check kukunin pa yun? niya. Ibig sabihin yung mensahero naggawa-gawa lang din. Hindi, baka kami. Hindi. Di ba Saan ba may, galing yun, nga yun? di ba Kaya ko may, sinasabi. yun nga, Saan ina-accuse galing na, yun? O, di ba? baka, interpretasyon lang ng mga revisionist. Hindi pwede kasi pinagpapatuloy nyo nga lang kung ano yung sinimulan ninyo nung kayo-kayo pa lang ang nagre-revise ng Torah. Yan nga is iniwan nga sa inyo yan. Hindi pwedeng iniimbento nyo lang yan. At saka ako, hindi ako loko-loko na sasali ako dito na yan din ang kaisipan ko na minamanipula nyo yung mga nakasulat dyan sa Torah. Malaking kasalanan yun. Malaking kasalanan yun kung ganun ang ganun ang gagawin, yung mamanipulahin mo yung Yada, kung ano yung tama, nakasulat bro. sa Torah. Hindi Na tayo sinasabi nila na gawa-gawa lang. Mahirap kayang gumawa niyan. hindi mahirap gumawa mga Naiisip ko kapatid yung na nasa labas. ano Huwag yun, yung yung isipin na ano, kami. Oh. yun nga bro pero ang ano iniisip ko na lang, sino ba yung the great accuser? Ano yung Hindi, espiritu yun? The yung great mga seasons. accuser. Di ba ang ano, Ako po mga nakikinig Ako po ang magwi-witness sa inyo. Kami po at saka si Sis Rudim. Hindi kami mga revisionist. Kami po ay sumunod lang doon sa itinakda ng mensahero, yung nilatag niya na pinagpapatuloy ng revisionist ngayon. Kami nagwi-witness kami dito, hindi kami nagmamarunong dito. Tsaka hindi kami mga tanga para lang sumunod kami dito. Ano kami? Mga anong magigain namin? Ang magigain namin dito yung mga pangako ng alahayop, tsaka yung kaligtasan. Kaya kami nandito kasi kaligtasan ng aming mga sarili. hindi pera Yun ang bro, wala kaming pera. hmm. Hindi Wala kami pakinabang. dito. Hindi kami ang pakinabang namin dito yung masagip kami. Masagip kami at nawa pati ang aming pamilya masama namin. Yun ang intention namin dito at may pakalat nga yung Torah na nakaata sa atin yun. Nakaata sa atin. Huwag yung na may kami dito, pakinabang kami na material. Wala po. Ang pakinabang namin dito ay spiritual. Pagkaing spiritual ang pakinabang namin dito at kaligtasan. Makinig po kayo para malinawan po ang kanyang mga diwa. Huwag niyong ipagdamot, huwag niyong sama-sama tayo rito. Ipakita natin sa alahayam na kahit na pumanaw ang mensahero, buo tayo na may babalikan siya, na tayo yung babalikan niya. Kung ano't ano man ang mangyari sa paligid natin, hindi tayo walang masasaktan sa atin. Yan po yung pangako dun sa may salmo na 71. 1,000 man ang bumagsak sa kaliwa, 10,000 man sa kanan. Hindi makakarating sa atin ang kamatayan.
Yan po ang pinaka-iingatan ko. Alam niyo po mga kapatid, sumasali ako dito kasi gusto ko talagang maputol ang sumpa ng mga ginawa o ng mga kasalanan ng ating mga ninuno noon pa. Yung pang sa atin na lang, maputol na yon at hindi na makarating sa susunod na henerasyon. At yung susunod na henerasyon na yon ay susunod at gagawin ng taus-puso, hindi lang nung ano ng mata, kundi taus-puso nilang susundin yung mga ipinangako at yung mga gawain, yung covenant ng ano ng alahayam. Hindi kami mga loko-loko rito. Hindi namin nahayaan na yung mga nagre-revise dito mamanipulahin lang. Hindi. Mananagot ang aming mananagot ang bawat isa sa amin sa alahayam. Saan kami pupunta noon? Sa dagat-dagat ng apoy kung ganun ang gagawin nitong mga to. Na inaayunan lang namin. Yun lang po mga kapatid kung mga nakikinig diyan. Kung sino man kayo. Yada. At isa pa mga kapatid, kaya kami sumama dito. Tapos na nila nung panahon pa ng mahal na mensahero itong Torah. Kaya nga lang po ay nasa English. Ngayon, i-translate nila sa Tagalog para sa ating mga Upirian, mga Pilipino. Ngayon, nung natapos na nila, kaya nabuo itong talakayan sa Torah dahil gusto nila na maitama pa sakaling meron silang pagkakamali. Kaya hindi open for all ang pagbabasa nito ngayon, huling or last reading ng Torah sa translation niya na Tagalog. Kaya po napasama kami para mag-comment sakaling may mga mali pa sila. Hindi yung mali na ginawa, kundi yung mali nila sa pagta-translate sa Tagalog. So, kumbaga, kaming mga kasama nila ay observant at saka at the same time, nagkikritik kami just in case na mayroon silang mali. So, kaya nabuo po itong talakayan para mga kapatid. So, huwag nyo sabihin na itong ginagawa nila ay mali-mali. Hindi po. Gusto lang nila Gawa-gawa. maayos at maribisan ng maayos bago nila inilalabas. Kaya pagkatapos ng pagre-reading or pagtatalakayan na ito, ay saka na nila ngayon ipinupost sa YouTube para na sa lahat. So bago nila ilabas, nanigurado nila sila ng itong revisador na ito na nasa ayos at tama ang lahat bago nila po ilabas. So yan lang mga kapatid, nasa inyo na yan. Kung gusto nyong matuto at mabasa ang Torah, talakayan sa Torah, nandun na po yung tamang pagsasalin sa Tagalog. So, Final open kayo reading na doon. po ito. Kung mayroon din kayong komento, pwede rin kayong mag-comment doon sa YouTube ng Talakayan sa Torah. Yan lang po. Maraming salamat. Final reading na po ito sa Tagalog.